Ang ibabahagi ko po sa inyo ay personal kong karanasan. At ito po ay nangyari doon sa aming probinsya noong binata pa po ako. Sa lugar po namin noon ay may napapabalitang aswang na gumagala tuwing gabi. Ang sabi ng iba, dayo lamang ang aswang sa aming lugar. Habang yung iba naman ay sinasabing taga roon mismo sa aming lugar yung nasabing aswang. Ngunit hindi naman nila matukoy kung sino ito sa aming mga kababaryo. Madalas noon magpunta sa bahay namin ang nakatatandang kapatid ni tatay. Dahil nadaraanan nito ang bahay namin papunta sa bukid na kanyang sinasaka. Kung kaya, pagkatapos ng mga gawain nito sa hapon, ay dumaraan siya sa bahay namin at nag-iinuman sila ni tatay ng tuba. May mga puno kasi si tatay noon na kanyang pinagkukunan ng nasabing inumin. At hindi niya ito ibinibenta. Pang sarili lang, ika nga. At yung iba naman ay ginagawa naming suka para sa aming mga lutuin. Minsan, nang dumaang muli ang kuya ni tatay na si Uncle Teddy doon sa bahay namin, ay nag-inuman sila at nagkasarapan. At dahil sa unti lamang ang tuba ni tatay noon, kung kaya kapwa sila nabitin. Kasalukuyan ako noong abala sa mga takdang arling ko sa paaralan. Pero kinailangan ko munang itigil ng kanila akong tawagin at utusan. Pinabili nila ako ng tuba. Madilim na noong mga oras na iyon, kaya nagdala ako ng flashlight. Dahil wala pang kuryente sa amin noong mga panahong iyon. Sa bundok kasi kami nakatira. Pero medyo maliwanag noon ang buwan. May kalayuan din ang kailangan ko pang lakarin bago makarating sa bahay nila Mang Ador. Ito kasi ang masasabing pinakamalapit sa amin na maaaring mabilan ng tuba. 2 galon ang dala ko noon. 50 pesos lang yung 1 galong tuba na kasing laki ng malaking lagayan ng ketchup. Nang naglalakad na ako, ay naramdaman ko kaagad ang malamig na simoy ng hangin. Nanindig yung mga balahibo dahil doon. Pero ayos lang naman sa akin iyon. Dahil sanay naman ako maglakad kahit gabi. Doon kasi sa amin noon, hindi basta-basta pinaniniwalaan yung mga kumakalat na bali-balita. Lalo na at wala namang matibay na patotoo. Kaya kahit pa may napapabalitang aswang na gumagala, ay hindi naman namin pinapansin at pinag-uukulan ng sapat na atensyon. At mula kasi pagkabata hanggang sa magbinata ako, ay wala naman akong naranasang kakaiba o tungkol sa mga aswang. Kaya baliwala lang talaga sa akin at hindi ako naniniwala. Pagdating ko kanila Mang Ador, ay agad akong tumawag at sinabi ko ang aking pakay. Lumabas naman ang panganay na anak nito at inabot yung dala kong mga galon. Makaraan ng ilang saglit ay lumabas na uli ito at iniabot na sa akin yung mga galon na mayroon ng laman. Ang pinagtatakan ko ay bakit parang halos ayaw nitong ibuka yung kanilang pintuan. Para bang meron siyang itinatago, na para bang meron siyang iniingatan na baka aking makita. At may naamoy akong napakalansa
Pero nanahimik lang ako at hindi ko naman sinabi sa anak ni Mang Ador yung tungkol sa mga bagay na naobserbahan ko. Inaabot ko na rin sa kanya yung aking bayad at tumalikod na ako. Maganda ang panganay na anak ni Mang Ador at halos kaidaran ko lang ito. Kaya bago ko tuluyang nilisan yung kanilang bakuran, ay minsan pa akong lumingon para sulyapan siya. At natuwa ako dahil naroon pa siya at nakatayo. Pero kasabay noon ay nagulat din ako dahil bagya na lang at kakaunti ang pagkakabukas ng pinto. Nakasilip siya at napakatalim ng kanyang pagkakatitig sa akin. Hanggang sa bigla na lang kumislap ang kanyang mga mata, sabay salya sa kanilang pintuan. Nakaramdam akong bigla ng matinding kaba, kaya nagmadali na ako. Pero mas nakakatakot pa yung mga sumunod na nangyari. Dahil nararamdaman ko na para bang may mabilis na dumaraan sa ibabaw ng aking ulo. At nang mapatingala ako, ay nakita ko pa yung paggalaw ng mga sanga at dahon ng mga punong nasa tabi ng daanan. At nakarinig na ako ng mga paguni. Nung una, ang buong akala ko pa nga ay huni lamang iyon ng mga kwago dahil nakakahawig ang tunog noon. Naririnig ko iyon ng malakas. Pero habang tumatagal ay napapansin kong umihina na iyon. At doon ko na rin napansin yung pagkakaiba ng tunog na iyon sa huni ng mga ibon doon sa aming probinsya. Hanggang sa bigla kong naalala yung kwento sa amin ng lolo ko na ang aswang kapag malayo ay malakas ang huni nito, pero kapag malapit ay mahina. Dahil doon, kung kaya, mas binilisan ko pa. Iba na rin ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Nagtatayuan na yung mga balahibo ko sa katawan. Parang gusto ko nang tumakbo. Hanggang sa yung napapansin ko na nasa ibabaw ng aking ulo, ay nararamdaman ko ng kumikilos sa gilid ko. Nagpapalipat-lipat ito sa magkabila kong gilid. Kung minsan, nasa gawi ko itong kanan. At sa isang iglap, bigla ko naman itong mararamdaman na nasa gawi ko ng kaliwa. Kaya hindi na talaga ako nagdalawang isip pa na tumakbo. Noon lang ako nakaramdam ng ganong katinding takot sa buong buhay ko. Noon lang po talaga ako natakot ng sobra. Lalo na nang bigla na lang unti-unting kumupas yung liwanag ng buwan. At yung flashlight ko ay hindi pa agad umilaw nang akin itong buksan. Nabitawan ko pa nga ito kung kaya nangapa pa ako sa dilim. Nang madampot ko na ito ay puno na ng lupa. At doon pa lang ito nagliwanag. Nagmistulan akong isang kabayo na may tapaoho nang makita ko ng daan. Mabilis ko na talaga iyong tinakbo. Walang lingon-lingon. Natakot din kasi ako na baka nakasulot na yung aswang sa akin. At ayokong makita kung anong itsura nito. Dahil sa sobrang takot ko, malayo pa ako sa bahay namin, ay talaga namang sumisigaw na ako at humihingi ng tulong. Kung kaya, sinalubong naman ako nila tatay. Nang makapasok ako ng bahay, ay maluwa-luwa talaga ako dahil sa tindi ng takot na aking naramdaman. Napansin ko pa ngang nanginginig yung aking mga kalamnan dahil sa matinding kaba. Sinabi ko kanila tatay yung mga napansin ko.
Hinala ko ay sila Mang Ador, yung napapapalitang aswang na gumagala sa lugar namin. Pero hindi ako pinaniwalaan nila tatay dahil matagal na raw nilang kakilala ang mga ito mula pa sa kanilang mga magulang. Dahil tulad ng pamilya nila tatay ay lehitimong mga taga roon din sila sa amin. At may minsan ay hindi naman daw sila nakarinig ng kahit anumang balita na nagsasabing may laing aswang ng kanilang pamilya. Pero nalantad din ang sikreto nila Mang Ador nang mahuli ito sa isang handaan na nilalawayan ng isang kawa na naglalaman ng isang putahe para sa nasabing okasyon. Nawalan kasi ng bisa yung pambulak nito dahil sa laranga na inilagay sa nasabing lutuin. Laranga po ang tawag ng kalamansi sa aming probinsya. At yung usok ng nilulutong ulam na yon na may laranga ang siyang nalanghap ni Mang Ador at nagpawala ng bisa sa kakayahan niyang makapambulag habang isinasagawa niya yung paglaway doon. Nagulat ang araw yung mga tao nang makita na lang nila si Mang Ador na naroon at nakatuwad habang nilalawayan yung isang kawang ulam na yon. Dahil doon ay nalaman ng lahat ang itinatago nilang sikreto. Pero tama din ang sabi ni tatay na wala naman pala talaga silang laing aswang. Nahawa lang din pala ang mga ito nang dumalo ang kanilang mag-anak sa isang kasalan nang ikasal ang pamangkin ni Mang Ador sa kabilang pulo. At dahil sa matinding kahihiyan na sinapit ni Mang Ador ay nagpasya na lang silang lisanin yung aming lugar at nagpakalayo-layo. Mula noon ay hindi na muling namataan o nagbalik sa lugar namin isa man sa miyembro ng kanilang pamilya. Magandang gabi po sa inyo, Sir PB. Itago mo na lang po ako sa pangalang Mel. Isa po akong guro sa pampublikong paaralan at ang ibabahagi kong kwento ay may kinalaman sa aking trabaho. Nung magtatatlong taon na po akong nagtuturo ay nagkaroon ng konstruksyon sa paaralan na aking pinapasukan. Dadagdagan ng isang gusali dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan. Yung ginagawang bagong gusali ay katapat mismo ng bintana ng aking silid at madalas ay sumisilip ako doon. Dahil naaalala ko noong mga panahong nag-aaral pa lamang ako at pumapasok din ako sa construction para may maipangdagdag ako sa aking mga gastusin sa aking pag-aaral. Pero minsan, nang mag-isa na lang ako sa aking silid, ay may umagaw sa aking atensyon. Kung kaya napatayo ako at lumapit sa may bintana. Nakita ko na nag-uuwian na rin yung mga trabador. Pero may isa na nagtatago doon sa may likurang bahagi ng barracks. Ang tingin ko pa nga nung una ay isa iyong palaboy dahil sa kanyang ayos. At nang nakauwi na ang karamihan sa mga trabador, ay tsaka ito kumilos. Bigla itong umayos na parang aso at tsaka sinubsob yung kanyang mukha sa lupa. Kaya nagtaka ako kung ano yung ginagawa ng taong grasa. Lumipat ako ng pwesto para makita ko ng mabuti kung ano yung kanyang ginagawa. Nang nasa ibang anggulo na ako, ay doon ko nakita kung ano yung sinisibasip niya. Isa yung pusa. Nagkalat yung dugo sa palibot ng kanyang bibig at mukha para itong gutom na gutom. Nandiri talaga ako sa aking nasaksihan. Kaya bumalik na ako sa aking mesa dahil hindi ko na kinaya.
Pero ang nasa isip ko pa rin noong mga oras na iyon ay may diferensya sa pag-iisip ng tao na iyon. Nang matapos ko na yung aking ginagawa at uuwi na, ay lumapit akong muli doon sa may bintana upang akin na iyong isara. Pero nagulat ako nang may mapansin ako nakasabit doon sa may puno. Nang sipating ko pa yung mabuti, ay napag-alaman kong yun pala yung pulubi na aking nakita kanina na kumakain ng pusa. Pero sa pagkakataong iyon, ay medyo nag-iba na ang pananaw ko tungkol sa kanya. Lalo na nang mabilis itong magpalipat-lipat ng pwesto. Doon na ako nagkaroon ng isipan na hindi siya pangkaraniwang tao. At dahil sa kumakain siya ng sariwang karne at sumisip-sip ng dugo, o kaya naisip kong marahil ay isa itong aswang. At iyon din ang naging paniniwala ng isa sa mga nagtatrabaho doon. Dahil bigla na lang itong sumigaw ng aswang-aswang. Na kanina pa pala niya pinagmamasdan rin yung nakikita ko. At di nagtagal ay nagsilabasa na ang iba pa niya mga kasama. At kanya-kanya silang kuha ng anumang bagay na maaari nilang gamiting armas laban doon sa aswang. Pero mabilis yung naglaho matapos na tumapo sa madilim na bahagi. Ngunit mula noon ay hindi ko naman na nakita pang muli yung nilalang na yon. Yung insidente na iyon ay hindi na muling naulit pa. Ako nga po pala si Gabriel. At nais ko lang po sanang ibahagi yung mga naranasan kong kababalagan at katatakutan. Ang lahat po ng sasabihin ko ay totoo pong nangyari. Ito po ay hangong lahat sa totoong buhay. Ito po ay mga pangyayari sa aking buhay mula pa noon hanggang ngayon. Nagsimula po ang lahat ng ito noong ako po ay bata pa lamang. Ipinanganak po ako sa Surigao, pero kalaunan ay lumipat po kami ng Leyte. Kung kaya, doon na po ako lumaki. Kwento sa akin ng mga magulang ko, nang ako po ay panganak, ay nahirapan talaga ang mama ko at muntik na siyang mamatay. Kaya naman nata po talaga noon ang lolo at lola ko na kanila po ako inihiling at ipinakiusap na ako po ay ibigay sa kanila at maisilang ng maayos, na natupad naman ang kanilang kahilingan. Nang umidad na ako ng 3 taong gulang, ay doon na nagsimula ang mga kababalagan sa aking buhay. Minsan kasi, habang pinapakain ako ng mama ko, ay bigla na lang umano kong nawala. Hinalugod na nila ang buong bahay sa paghahanap sa akin. Ngunit hindi talaga nila ako nakita. Pero nang dinilaan ako ng alaga naming aso, ay saka pa lang nila ako nakita na naroon lang din at nakadapa sa sahig. Halos may matay na noon ang nanay ko dahil sa kakaiyak, kakahanap sa akin. Pero nagulat sila nang malamang naroon lang din ako. Lubas silang nagtaka kung paanong nangyari iyon, na ang dami na nilang naghahanap noon sa akin. Pero kung hindi pa ako dinilaan ng alaga naming aso, ay walang sino man sa kanila ang makakakita sa akin. Nang ako naman ay mga 5 taong gulang na, ay madalas daw nila akong makita na mayroong kausap. Kahit wala namang ibang tao na naroon at ako lamang mag-isa. At hindi lang yon. Isang araw ay nakita naman ako
ng isa naming kapitbahay na nagpunta daw ako doon sa may baybay. Malapit lang kasi ang dagat doon sa amin. Mga 50 metro lang siguro ang layo nito mula sa aming bahay. Kaya agad na nagsumbong sa mga magulang ko yung kapitbahay namin iyon, na nang malaman naman ng papa ko ay nagmamadaling sumugod doon sa baybay. Nag-alala talaga sila ng gusto. Dahil nga sa 5 taong gulang pa lamang ako. At ang taas ng tubig ng mga oras na yon. Halos maubos na daw ang lakas ng tatay ko sa kakalangoy para lang maabutan ako. At nang kanya na akong mahawakan, ay agad niya akong hinila. At nagtaka siya nang makitang nakapikit ang aking mga mata. At tila ba mahimbing na natutulog. At nang madala na niya ako sa dalampasigan, ay dun pa lang ako nagising. At ang una ko raw sinambit ay napakaganda ng paraiso. Matapos ang pangyayaring iyon, ay nagpasya ang mga magulang ko na lumipat na lang kami ng bahay, yung malayo sa dagat. Kaya nanirahan kami noon sa bukid kasama sila lolo at lola. At naging maayos naman ang aming naging pamumuhay doon. Lahat ng aming mga pananim ay magagandang lahat ang tubo at sagana lagi ang aming ani. Nang mag-7 taong gulang na ako, ay doon naman na nagumpisa na makakita ako ng mga engkanto. Malinaw ko silang nakikita, pati na rin yung mga tirahan nila. At sa gabi naman, ay naririnig kong malinaw ang paghuni ng mga aswang na dumadapo sa mga kahoy. Sa maniwala po kayo sa hindi, ay totoo po talaga sila. Kahit ang mga engkanto ay totoo po umiiral at existido. Sa mga nakita ko ay masasabi ko pong iba-iba ang uri ng mga engkanto. Meron pong puti na engkanto. Meron din namang itim at pula. Mayroon din pong engkanto sa dagat. At may kanya-kanya silang teritoryo at hangganan. Ang mga tagalupa ay sa lupa. At yung mga nasa karagatan at iba pang anyong tubig ay doon rin lamang. Noong una, sa tuwing nagpapakita po sila sa akin, ay nangihina po talaga ang aking katawan. Kung minsan naman ay nagkakasakit ako na tumatagal pa nga ng 1 buwan. At kapag gabi ay tinatakpan ko na lang pagkaminsan ang aking mga tenga dahil sa ayaw ko silang marinig. Hanggang sa ako ay mag-high school na. Kaya nagpasya sila papa noon na manirahan na kami sa lungsod. Kapag nasa paaralan ako, inaakala pa nga ng mga kaklase ko na ako ay laging nawawala sa sarili dahil nakikita nila akong tulala. Pero ang hindi nila alam, nakikita ko kasi yung mga engkanto, maging yung mga ligaw na kaluluwa sa loob at labas ng aming paaralan, na madalas ay naabala talaga ako sa aking pag-aaral. Hindi ko na kasi magawang makapakinig ng mabuti sa mga itinuturo sa amin ng aming mga guro. Minsan nga, habang nasa loob kami ng silid-aralan, ay nagulat na lang ako nang makita ko ang isang engkanto na katabi mismo ang aming guro at dinidilaan siya nito. Dahil sa yung engkanto ay nagandahan sa kanya. Kung kaya, ipinipikit ko na lang ang aking mga mata. Doon din sa silid naming iyon, ay madalas nagpapakita sa akin ang isang babae na duguan ng katawan at umiiyak. At minsan ay nakita ko ito, nakatabi yung isa naming kamag-aral
at parang gusto niya itong saktan. Nakita ko ito na kanyang sasakalin yung aming kamag-aran. Kung kaya, napasigaw ako ng wag. Kaya biglang natuon naman yung atensyon nila sa akin, sabay nagtawanan. At napatanong kung napapaano raw ako. Na nagdahilan na lang ako, sinabing may nakita kasi akong bubuyog na dadapo sana sa isang kaklase namin. At napailing na lang silang lahat. Nang mapasulyap ako muli doon, ay nakita ko yung babae na nakatitig sa akin at ito ay galit na galit. Nang sumunod na araw ay hindi ako nakapasok. Nakiusap kasi si Lolo sa akin na kung maaari ay tulungan ko sila ni Lola sa pag-aani. Bali pinauna nila ako noon sa bukid dahil may mga bibilin pa umano sila. Nang masapit ko na yung kubo sa bukid, ay naisipan kong maupo doon sa duyan. Yun kasi yung paborito kong pwestuhan kapag naroon ako. Maya-maya ay may bigla akong narinig na tinig. Tinig iyon ng isang babae na parang tinatawag niya ang pangalan ko. Kaya pinakinggan ko pa yung mabuti at narinig ko nga yung pangalan ko. Kaya nagtaka ako kung sino nagmamay-ari ng boses na yon. Kaya napatayo ako at iginala ang aking paningin. Paglingon ko sa may puno ng santol, ay nakita ko ang isang magandang babae na sa tansya ko ay kaidaran ko lang. Muli niya akong tinawag upang lumapit. Sinabi niya sa akin na huwag akong matakot. Kaya lumapit naman ako at nang magkaharap na kami ay nagpakilala siya sa akin at sinabing siya ay si Liwaya. Tumugo naman ako at binanggit ang aking pangalan. Mabilis na sinabi nitong oo, alam ko, na napakamot na lang ako sa aking ulo dahil nalimutan kong tinawag niya nga pala ako at sa pangalan ko pa mismo. Maya-maya ay sinabi din niya sa akin na sabay daw kaming isinilang. Isinilang at anong nasagot ko sa kanya. At mabilis niyang sinabing oo. Niyaya niya ako na magpunta sa paborito niyang pasyalan at sigurado raw na akin yung magugustuhan. Pumayag naman ako pero sinabi ko sa kanya na basta wag lang kami magtatagal dahil baka hanapin ako nila Lolo at Lola. Tumango naman siya at nangiti. At bigla na lang nagkaroon ng butas yung malaking puno ng santol. Na yung butas noon ay tamang-tama lang para sa aming mga katawan. Pagpasok namin doon ay nasilaw ako sa matinding liwanag. At nang humupa ay sunod ko namang nakita ang isang kubo na napapalibutan ng napakaraming halaman. May mga ibon din at paru-paro na iba't iba ang kulay. At bago makarating doon sa kubo ay mayroong isang maliit na tulay. Nayari ito sa binuloktot na kahoy na ang ganda ng pagkakagawa. Napakahusay talaga ng pagkakayari noon. At sa ilalim ay may mga bibe. Kung kaya napahinto akong sandali pagkat nakakaaliw silang pagmasdan. Hanggang sa tawagin na ako ni Liwaya. Nang makalapit na ako sa kubo ay doon ko palang napansin na ang pinakabubong pala noon ay yari sa napakalaking dahon ng santol. At yung mga dingding noon ay yari naman sa mga balat ng kahoy na ang ganda rin talaga ng pagkakayari at pagkakasalansan. At may mga prutas pa na malapit nandoon sa kubo na ang mga puno noon ay mataas lang sa akin ang bagya. Pero mga hitik sa bunga na namangha talaga ako. Hanggang sa magulat na lang ako nang bigla akong kalapitin ni Liwaya at sinabi niyang pansinin ko naman raw siya.
Tinanong ko siya kung nasaan ang kanyang mga magulang. Hindi siya kaagad nakasagot, na ang akala ko pa nga ay hindi niya ako narinig. Kung kaya, inulit kong muli ang tanong at sumagot na rin siya. Sabi niya sa akin, wala daw roon ang mga magulang niya. May mga gawain daw ang mga ito at lubang abala. Ang tatay daw niya ay gumagawa ng bahay, habang yung nanay naman niya ay isa umanong mananahin ng damit. Nalabis ko iyong ipinagtaka dahil magkatulad sila ng trabaho ng mga magulang ko. Napasarap ang aming pagkukwentuhan. Namuntik ko na talagang makalimutang umuwi. Masyado akong nawili. Na napansin ko parang hindi yata lumulubog ang araw doon. At nang humingi ako ng isang bayabas para kainin sana habang nasa daan, ay tsaka na lang daw kapag gusto ko na raw na manatili doon, at tumango na lang ako. Nang bigla kong maalala sila lolo at lola, ay hiniling ko na sa kanya na iuwi na ako at ako ay babalik na lang sa susunod. Bigla siyang nalungkot. Napansin ko iyon sa kanyang mga mata. Hinawakan ko siya sa isang kamay, tapos hinawakan ko rin siya sa baba at iniangat ko ang kanyang mukha. Nginitian ko siya at nangiti na rin ito. Sabay sabing, sige, ihatid na kita. Basta kapag gusto ko raw bumalik doon, ay tawagin ko lang ang kanyang pangalan. Pinapasok niya akong muli doon sa butas sa may puno. Paglabas ko mula roon, ay nagulat ako. Pagkat gabing-gabi na, di talaga ako makapaniwala. Dahil parang ang bilis lang naman namin doon. At dahil sa malayo pang lalakarin ko, kung kaya kinuha ko yung isang ilawan doon sa loob ng kubo. Madilim na noon, kung kaya kailangan ko ng pang-ilaw sa daan. Naisip ko rin noon na matulog na lang doon sa kubo. Kaya lang, baka kasi nag-aalala na sila sa akin kung bakit wala pa ako. Kung kaya, kailangan ko talagang magpakita sa kanila. Kaya matyaga akong binaybay yung daan pauwi sa amin. Pero hindi pa ako nangangalahati, ay naramdaman ko ng parang may sumusunod na sa akin. Na kapag akin naman iyong lilingunin, ay wala naman akong nakikita. Sa di kalayuan ay may nakita akong isang malaking puno ng mangga na nasa may gilid ng daan. At kapansin-pansin na parang lumilit at kumikipot yung daan habang papalapit ako ng papalapit sa nasabing puno. Parang kumikitid yung nilalakaran ko. At parang hindi ko naman nadaanan yung parting iyon. At yung apoy sa aking ilawan ay unti-unti na rin pumipirot, na may pagkakataon pa ngang para talaga iyong hinihipan dahil wala namang hangin. Buti na nga lang at naagapan ko agad ito ng aking kamay. At dahil sa mga pangyayaring iyon, kung kaya medyo kinilabutan na ako. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paglakad. At nung nasa tapat na ako mismo nung puno ng mangga, ay may nakita naman akong isang tao na napakaitim. Na bahagyang nakayuko ang ulo nito sa lupa. Mabalahibo ang kanyang katawan at napakahaba ng kanyang mga kuko. Napaatras ako at babalik na lang sana nang bigla nitong iniangat ang kanyang ulo at biglang humarap sa akin. Nagulat talaga ako dahil sa itsura nitong nakakatakot. Mahabang kanyang mga ngipin at tumutulog ang dugo sa kanyang bibig. At nabigla talaga ako sa sunod na nangyari. Bigla lang ako nitong sinunggaban at kinubabawan. At dahil sa lakas niya ay nagkasugat-sugat talaga ang mga braso ko. Dahil na rin sa haba ang kanyang mga kuko. Ngunit pinilit ko pa rin iwasan ang kanyang pagkagat sa akin. At nang tuluyan na akong makaramdam ng panghihina at bibigay na, ay nagpaubaya na lang ako. Naisip ko lang na bahala na.
na akin na lang tinanggap yung masaklap na kapalaran kong iyon. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata hanggang sa maalala kong bigla ang mga magulang ko. Kung kaya, para akong biglang natauhan at naimasmasan. Nang idilat ko ang aking mga mata, ay nakita ko ang pinagpira-pirasong katawan ng aswang. At bakit napakasukal ng kinaroroonan ko na naisip kong baka may nagligaw talaga sa akin. At nang may maramdaman ako ay bigla akong napalingon at nagulat ako nang makita kong naroon si Liwaya. Sinabi niya sa akin na kailangan ko na raw umuwi, na matagal na pala ako nakatulog doon sa lupa. At nang tumayo ako ay bigla na ring nawala si Liwaya. Mabilis na ako naglakad at hinanap ko yung daan pabalik sa amin. Naramdaman kong medyo masakit pa ang katawan ko. Halos may kalahating oras din ako naglakad hanggang sa matanaw ko na yung kalsada, kasabay ng pagsikat ng araw. Napansin ko may mga dahon nakakabit sa mga braso ko. Nagtaka ako kung bakit mayroon ako noon, kaya akin iyong tinanggal. At nang maalis ko ng lahat iyon, ay napapagtatakang pati ang mga sugat ko ay nawala na ring lahat. Kahit bakas ay wala akong nakita. Naisip ko na lang na baka ginamot ako ni Liwaya noong mga panahong nawalan ako ng malay. Pagdating ko sa amin ay alalang-alala ang mga magulang ko sa akin. Saan raw ba ako nagpunta? Pero dahil sa likas na mababait talaga ang mga magulang ko, kung kaya sa halip na pagalitan ako, ay kanila akong hinandaan ng pagkain at baka raw nagugutom na ako. Habang kumakain ay naaalala ko si Liwaya, lalong-lalo na yung maamo nitong mukha at yung lugar na aming pinuntahan. Natatandaan ko pa ang buong pangyayari. Isang maulan na araw iyon at ang tanging nasa bahay lang namin ay ako at ang nakababata kong kapatid. Nagpunta kasi noon yung mga magulang namin sa kapatid ni tatay para kunin yung pinapaalagang baka. Nang mga bandang 4:00 na ng hapon, habang patuloy pa rin bumubuhos yung ulan, ay may namataan kami na tao na naglalakad. Nasa balkonahe kami noon ng kapatid ko habang umiinom ng mainit na kape. Ilang sandali pa ay nasa kabilang bahagi na ito ng bakod ng aming bakuran at nagtatao to. Nakiusap ito kung maaari ba siyang makisilong muna. Kaya sumagot naman ako at pumayag. Tumayo siya sa may gilid ng dingding sa ibaba namin. Nakita kong basang-basa siya. Nakaramdam ako ng awa. Kaya niyaya ko siyang pumasok sa aming kusina at inalok ng kape. Napansin kong nag-atubili pa siya at napatingin lang sa akin. Kaya inulit ko yung aking paanyaya at bumaba na kami ng kapatid ko para buksan yung pinto ng aming kusina. Pagkabukas ko ay nasa harapan na siya ng pinto. Pinapasok namin siya at naupo ito sa gilid ng mesa. Kumuha ko ng tuwalya at iniabot sa kanya. Ramdam ko na siya ay nahihiya. Kaya sinabi kong ayos lang yon. Maya-maya, hindi pa siya tapos magpunas ng basa niyang katawan, ay bigla na itong tumayo.
at nagpaalam. Hindi raw siya maaaring magtagal. Nagtaka naman kami ng kapatid ko hanggang sa napansin namin yung dugo na dumadaloy mula sa kanyang braso. At nang iangat niya ang manggas ng kanyang suot na damit, ay nakita namin magkapatid yung malaki niyang sugat. Lumakad ito at aktong lalabas na nang bigla itong umarap sa amin at kanyang hinanap ang aming mga magulang. Tinanong niya kami kung nasaan sila. Kaya sinabi naman namin sa kanya yung totoo. Tila biglang nagbago ang isip nito at hindi na lumabas. Tinanong niya ako kung maaari pa raw siyang tumuon muna sa amin para magpalipas ng gabi. Nakita ko namang mabait ito, kung kaya pumayag ako. Sinabi kong gabi pa darating ang mga magulang namin at hindi naman magagalit ang mga ito dahil mabait naman sila tatay. Ngumiti lang ito at bumalik na siya sa may mesa. Ininom niya yung kapeng ibinigay ko sa kanya. Pero napapansin kong panay ang silip niya sa may bintana na para bang may tinatanaw at inaasahang dumating. Kaya bigla kong naitanong sa kanya kung may kasama pa ba siya. Mabilis naman itong sumagot at sinabing wala. Nag-iisa lang daw siya. Sinimulan na naming magkapatid ang magpadingas sa may dapuga namin para magluto. Maaga kasi kaming kumakain ng hapunan noon at maaga ring natutulog. Wala namang kasing libangan noong mga panahong iyon maliban sa pakikinig ng radyo gamit ang transistor namin na di baterya. Walang kuryente doon sa amin noong mga panahong ngayon dahil nasa gawing bundok kami nakatira. Di tulad ngayon na pinagsikapan talagang makabitan ng kuryente. Kahit nasa bundok ay tinayon talaga ng mga nagtataasang bakal na poste para lang magkailaw yung mga naninirahan sa bulubunduking bahagi ng probinsya namin. At gano'n na nga po ang aming ginawa. Matapos magpadingas ay nagluto na kami ng kapatid ko. Natatandaan ko pa ngang daing lang at kinayog na nyog ang inihanda naming ulam noon. Habang kumakain ay nagtanong ako sa kanya kung saan niya nakuha yung malaki niyang sugat. Hindi ito kagad nakasagot at tila nag-isip pa ng malalim. Hanggang sa sinabi niya sa amin na mahaba yung istorya. Kung kaya, pinabayaan ko na lang. Malaki yung sugat niyang iyon. Kaya nga, kahit tinalian na niya ng kapirasong tela na ibinigay ko sa kanya, ay patuloy pa rin iyong dumurugo at bumabakat sa tela na itinali niya doon. Nang matapos kaming kumain, ay tinanong niya ako kung mayroon kaming luya. Nakiusap rin siya sa akin na kung maaari ay bigyan ko siya. Noong mga panahong iyon naman ay ang dami naming tanim na luya at nakatambak lang yung mga inani namin dahil sa hindi iyon ibinenta ng tatay ko pagkat napakamura ng presyo ng luya noong mga panahong iyon. Kinunan ko siya doon sa imbakan namin at binigyan. Nakita kong dinikdik niya iyon at pagkatapos ay tinanggal niya yung tali sa kanyang sugat. Inilagay niya doon yung dinikdik niyang luya at muling tinalian. Sa halip na matulog ng maaga ay nakipag-usap ako sa kanya. Pero yung kapatid ko ay nakatulog na noong mga oras na yon. Makalipas ang ilang oras ay muli siya nagdikdik ng luya at tinanggal ang tali sa kanyang sugat. Nagulat talaga ako sa aking nakita dahil para iyong nagmantika
At doon naman sa luya ay parang may makapal na laway sa pagitan ng mga higla noon. Nagtaka ako kung bakit nagkaganon. Bigla siyang napatingin sa akin. At siguro ay nahalata niya yung matindi kong pagtataka. Hanggang sa bigla ito nagsalita at nagkwento. Sabi niya, yung sugat sa kanyang braso ay dulot ng ginawang pag-atake sa kanya ng aswang. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Pero mas lalo akong naging atentibo sa pakikinig sa kanya. Dagdag pa nung lalaki, hinahabol daw siya ng mga ito. Kaya naisip niyang wag na lang muna umalis at doon na sa amin magpalipas ng gabi. Dahil pag iniwan daw niya kami, ay wala nang magtatanggol sa amin. At sigurado siya na madadamay kami at amin iyong ikapapahamak. Dahil may kakayahan umano ang mga aswang na matunton yung kanyang dinaanan. Dahil yung uri ng mga aswang na humahabol sa kanya ay nagtataglay umano ng malakas na pangamoy. Nung mga sandaling iyon ay nakaramdam na ako ng matinding takot. Dahil naisip ko na paano na lang kapag dumating na sa lugar namin yung mga aswang na sinasabi niyang humahabol sa kanya. At napansin niya marahil yung pagkatakot ko. Kaya muli itong nagsalita at sinabing hindi niya kami pababayaan. Ilang oras pa ang lumipas, hindi ako dalawin ng antok dahil sa takot. At naisip kong hintayin ang pagdating ng aming mga magulang. Pero maghahating gabi na ay wala pa rin sila. Kaya lalo akong nag-alala. Makalipas ang ilan pang sandali, ay bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Napakatahimik noon na kahit yung huni ng mga kuliglig at pulisa ay nakapagtatakang biglang nawala. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa tindi ng takot. Noon ko palang naranasan yung ganong uri ng katahimikan sa buong buhay ko. Napakiramdam ko ay may mangyayari talagang masama. Hanggang sa bigla na lang may umalulong ng pagkalakas-lakas. Kaya napatingin akong bigla sa lalaki na nagpakilalang si Kuya Dino. Sinenyasan niya ako na huwag maingay at kanya akong pinapahiga. Sumilip siya sa may siwang ng bahay namin at nakita ko yung kanyang reaksyon. Alam ko sa aking sarili na naandyan na yung mga sinasabi niyang aswang. Dahil nabakas ko yung lubang pag-aalala mula sa kanyang mukha. May bigla itong hinugot mula sa kanyang bewang. Isa iyong balaraw. Magkabilaan ang talim noon at tubang napakatalas. Maya-maya pa ay narinig ko na yung mga yabag doon sa labas. Nilapitan ko yung aking kapatid. Nang makakita ko ng buta sa may dingding, ay sumilip din ako. At nakita ko yung 5 kalalakihan na nakasuot pa ng pangsaka. Na para bang sila ay magtatanim ng palay dahil sa kanilang ayos. Di nagtagal, ay nagsimula na silang kumilos at nagmamadali nang lumapit sa bahay namin. Kung kaya inalis ko na yung pagkakatitig sa kanila, tumigil na ako sa pagsilip dahil baka pagdiskitahan nila yung dingding at matusok pa yung aking mata. Inumpisa na nilang kalampagin yung bahay namin. Buti na nga lang at matibay ang pagkakagawa ng tatay namin. Na kahit maliit lang yung bahay namin, ay yari naman ito sa makakapal na tabla. Pero kahit hindi nila magawang masira yun ng basta-basta, ay nakakangilo naman yung dulot ng ginagawa nilang pagkalmot sa may dingding.
At dahil sa mga ingay na kanilang ginagawa, ay nagising na yung aking kapatid. Nagtanong ito sa akin kung ano ang nangyayari. Sinabi ko na lang sa kanya na may mga lasing na nasa labas at nanggugulo. Hanggang sa narinig naming sumigaw ang isa sa kanila at pilit na pinapalabas si Kuya Dino. At nang hindi ito sumagot, ay muli nagsalita yung mga nasa labas at sinabing bago sumikat ang araw ay sama-sama kaming mamamatay. At kasunod noon ay bigla na lang kumalabog yung dingding ng aming bahay at nasundan pa iyon ng nasundan. Pinagbabato nila yung bahay namin. Sinubukan nilang tungkabin yung ibang bahagi ng dingding, habang si Kuya Dino naman ay tinutusok ng hawak niyang patalim sa tuwing may mga daliri at kamay na lumulusot. Ilang minuto pa ang lumipas hanggang sa makarinig kami ng iba pang mga boses na nasa labas. Narinig ko yung tinig ng aming mga magulang. At kasama pala nila yung kapatid ni tatay na si Uncle Norman at isa pa nilang pinsan. Bali 3 baka pala ang ipinadala sa kanila at sumama ang mga ito upang hindi sila masyadong mahirapan ni nanay. Narinig namin yung palitan ng mga sigawan hanggang sa lumabas na rin si Kuya Dino na ipinagtaka naman ng mga magulang ko. Sinugod nila yung mga aswang na nakapalibot sa bahay namin. Nakaagad nagpasya na lisanin na yung aming lugar. Nakita nila marahil at naramdaman na hindi talaga aatras sila tatay at talagang palaban. Nung mag-usisa sila ay hindi ko na lang sinabi sa mga magulang namin na ang pakay talaga ng mga aswang ay si Kuya Dino. Sinabi ko na lang sa kanila na buti na lang at nagawi si Kuya Dino sa bahay namin. Kung kaya, tinulungan kaming huwag mapasok ng mga aswang. Kaya nagpasalamat pa sa kanya yung mga magulang namin at 2 tiyuhin. Pero bago umalis si Kuya Dino ng sumunod na araw, ay inamin niya sa akin ang totoong dahilan kung bakit siya nahabol ng mga aswang. Mga kalahi niya palang mga yon, ngunit pinili niyang magbago at iwan ang kanilang lugar dahil sa babaeng minamahal niya. Dahil doon ay nagalit ang kanilang mga kamag-anak, lalong-lalo na ang kanyang ama. Dahil siya ang papalit sanang pinuno ng kanilang angkan kapag nawala na ang tatay niya. At dahil sa tindi ng galit ng iba nilang kamag-anak, ay inudyukan ng kanyang ama na marapat lang natulan siya ng kamatayan dahil sa ginawa niyang pagtataksil sa kanilang lahi at angkan. At bunga ng ginagawang panggigipit ng iba nilang kamag-anak sa kanyang ama, ay wala na itong nagawa pa. Kahit labag sa kalooban nito, ay binabaan siya nito ng hatol na kamatayan. At yun umano ang dahilan kung bakit siya hinahabol ang mga ito. Marami pong kababalagang nangyari noon sa probinsya namin, partikular na sa lugar namin mismo. At yan po ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo, para ibahagi rin yung mga naging karanasan ng mga tao doon sa amin. Maraming mga naganap doon sa lugar namin noon, pero hayaan niyo magkwento lang muna ako ng isa. Ito yung nangyari sa amin na pinaka natatandaan ko. Magdadalaga pa lang ako noon nang mangyari ito. Bali nagpunta kami noon sa kabilang bayan, doon sa mga kamag-anak namin. Nayaya kasi kami
dahil sa 7 taong kaarawan ng anak ng tiyahin namin. Bali kapatid siya ni tatay. Maaga kaming umalis ng bahay noon, pagkat malayo pa ang aming lalakarin. Nasa bundok kasi ang bahay nila, kung kaya wala talagang ibang paraan para marating yon kundi ang maglakad. Nang dumating kami doon ay magtatanghali na rin at nakaluto na sila. Naabutan pa nga namin yung iba na kumakain na. May mga bisita na rin kasing naroon. Kaya niyaya na rin nila kaming kumain pero nagpahinga na muna kami. Nang kumakain na kami ay biglang nagkahulan yung mga alaga nilang aso. Dahilan para matawag ang aming mga atensyon. Ang buong akala kasi namin ay may mga bisita silang dumating. Pero nang mapatingin kami sa kinakahulan ng mga aso, ay nakita namin ang ilang tao na makikiraan lang pala. Marami silang mga dala at pasan. Ilan na dito ay yung mga naglalaki ang kawa, na parang noon lang yata ako nakakita ng ganon kalaki. Napasilip pa nga ako noon sa ginamit na kawa ng tiyahin namin sa handaan nila. At parang nanliit yung kawa nila sa pasa ng mga taong nagdaan. Ang akala ko, kakilala sila ng mga kamag-anak namin doon. Pero dire-diretso lang ang mga ito. At doon kasi sa probinsya namin ay magigilip at mababait talaga ang mga tao, na kapag daraan ka sa bahay ng iba ay babati ka at magsasabi na para bang nagpapaalam ka na rin. Kaya medyo iba na kaagad ang naging pakiramdam ko sa mga taong dumaan. Kahit na yung ibang mga tao na naroon ay napapatanong kung sino raw yung mga dumaan na iyon, na wala namang maisagot yung mga kamag-anak namin maliban sa hindi namin alam at ngayon lang namin sila nakita. Nagpatuloy kami sa pagkain at pagkatapos, yung mga kalalakihan tulad ng nakagawian ay nagsimula ng mag-umpukan para naman mag-inuman. Kami naman nila nanay ay pumasok sa loob ng bahay at doon nakipagkwentuhan sa mga kamag-anak namin. Nawili kami sa pakikipagkwentuhan sa kanila. Bibihira lang rin kasi kaming magkita-kita, habang sila tatay naman at kuya ay nalibang na rin sa pakikipag-inuman sa labas. Kaya ang siste, niyaya na lang nila kami na doon matulog at sa kinabukasan na umuwi. At wala na kaming nagawa pa kundi ang pagbigyan sila, dahil hindi na rin naman talaga papayag pa ang mga ito na kami ay umuwi pa. Nang isa-isa nang nag-uuwian ng mga tao, ay tumulong na rin kami ng mga kapatid kong babae sa pagliligpit, habang sila tatay naman ay tuloy pa rin ang kanilang pakikipag-inuman, hanggang sa magpaalam na rin yung mga natirang bisita makaran ng ilang oras. Kami naman ay nasa kwarto na noon at kasama yung mga pinsan naming babae. Nang mga mag-aalas 8 na ng gabi ay narinig naming panay ang pag-alulong ng mga alaga nilang aso. Bagay na ikinagulat din ng mga kamag-anak namin, dahil noon lang daw umalulong ang mga iyon at naging maligalig. Pero hindi naman nila iyon masyadong binigyan ng pansin.
Dahil ang sabi nga ng tiyahin namin, baka may nakikita lang na maligno o engkanto. Dahil malapit sa bahay nila yung pinaniniwalaang daanan ng mga ito. Lumipas pa ang ilang oras at naririnig pa naming nagkakasayahan noon sila tatay. Hanggang sa bigla na lang nagkagulo. Ang buong akala ko talaga noon ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa kanilang mga nagiinuman at sila ang nag-away. Pero nalaman naming hindi pala ganon. Ang bigla na lang silang pumasok ng bahay at kumuha ng mga itak. Dala pa naman noon ng tatay namin yung kanyang talibong. Mahaba ito na uri ng itak pero hindi kasing lapad. Napakatalim nito dahil alaga at lagi niyang inaasa. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi na nga nagawa pa nila nanay at tiyahin namin na awatin ang mga ito. Napasunod na lang kami hanggang sa may pinto nang magsilabasan sila ng bahay. At mabilis na nagtakbuhan papunta sa kadiliman. Ang kuya ko naman at iba pa naming mga pinsang lalaki ay dumampot ng mga pang-ilaw tulad ng flashlight at gasera at sinundan sila tatay. Doon namin nalaman na mayroong aswang na hindi pala engkanto ang pinakaulan ng mga aso. Hindi rin maligno ang dahilan ng kanilang ginawang mga pag-alulong, kundi mga aswang na nakakabahala talaga. Dahil iyon mismo ang banggit ng kuya ko, mga aswang. At ang hindi namin alam, mahina pala at may sakit sa puso ang kapatid ni tatay. Bigla na lang itong nahirapang huminga habang nagsasalita na kanyang pinipigilan ng asawa. At para na itong hihimatayin. Kaya inutusan kaagad kami ni nanay na kumuha ng tubig at white flower. Yung isang kapatid kong babae ay dumiretso sa kwarto kung nasaan ang bag ni nanay para kunin yung sinasabi nitong white flower. Habang ako naman ay dumiretso sa kusina para kumuha ng tubig. Pagdating ko doon ay nagmamadali akong humagilap kaagad ng baso. At nang akin na iyong sasalinan ng tubig ay bigla talaga akong nagulat nang may isang lalaking biglang nagbukas ng pinto doon. At nang bumukas iyon ay mayroon pa itong isang kasama. Pero ang buong akala ko nung una ay mga bisita lang rin sila. At para silang mga lasing. Kung kaya akala ko ay kasama sila nila tatay na nagiinuman doon sa labas. Pero nang kumilos ang mga ito malapit sa akin, ay doon ko na napansin na hindi sila mga lasing. At masama talaga ang pakay. Dahil umangil pa ang mga ito na parang mga mababangis na hayop. At nakakatakot talaga yung mga itsura nila. Kapansin-pansin din yung kakaibang pamumula ng kanilang mga mata. Kung kaya napasigaw na ako sabay takbo. Maya-maya ay hindi lang ako ang walang tigil sa kakasigaw. Pati mga pinsan, maging yung nanay ko, ay naririnig ko yung mga malalakas nilang boses dahil sa iyawan. Pagkat sumunod talaga at pumasok yung dalawang aswang. Pero bagaman takot ay namalas ko talaga yung kakaibang tapang din ng nanay ko. Lumaban talaga ito. Yun nga lang, maraming kasangkapan ng tiyahin ko ang nasira at nabasag. Dahil lahat ng mahawakan niya ay kanya talagang ipinupukol sa mga ito. Pero hindi pa rin tumigil yung dalawa. Di nga nila malaman kung sino ang uunahin nila sa amin na susugurin.
Lumabas kami ng bahay pero nagpaikot-ikot lang kami doon sa loob ng bakuran. At nang sunggaban nung isa yung tiyahin namin tuluyan ang nahimatay, ay pinagtulong-tulungan naman namin ito. Natatandaan ko pa ngang tanging tsinelas lang yung hawak ko noong mga oras na iyon na siyang ginamit kong pamalo. Na nalaman kong ganun pala yon, na kahit matinding takot ang nararamdaman mo kapag nakita mo yung mga mahal mo sa buhay na nasa peligro, ay hindi ka lang basta makakatingin. Nagagawin mo talaga ang lahat ng paraan at sa abot ng iyong makakaya upang makatulong. At kapag may isa sa kanila na magpakita ng tapang, ay siguradong mahahawa ka rin. Pero di pa rin talaga tumigil yung dalawang damo mo. Buti na nga lang at bumalik na rin sila tatay, na nang makita nila ay hindi na nagdalawang isip ang mga ito na manakbo. Nang humupa ng kaguluhan at wala na yung tensyon, ay nalaman naming hindi nila naabutan ni isa man sa mga aswang. Pagkat ang bibilis daw ng mga ito at ang galing magtago sa dilim. Pero nagawa nilang masugatan yung isa sa mga yon. Pero alam nila tatay na baliwala lang ang tinamunong sugat dahil nga sa mga kakayahan nila. Nalaman namin na may nagdaraos din ng okasyon sa kanilang panig ng bundok. Yun nga lang, kakaiba yung okasyon nila. At dun pala papunta yung mga nakita naming may mga pasan at maraming dala na naglalakihan ng kanilang mga kawa. Hinala nila tatay ay doon nagdaos ng kapistahan yung mga aswang. At kapag nagdaraos kasi ang mga ito, ay pumipili sila ng kanilang mga kaanak o di kay kaanib na siyang mag-aalay. Kumbaga, may toka ang mga ito na sila ay tinatakdaan. At ang masama ay tila kami pa yata ang napagdiskitang puntahan para kunan ng kanilang iaalay. Minsan na kasing nabalitaan ni tatay yung ginagawang selebrasyon na iyon ng mga aswang, kung kaya may nalalaman siya tungkol sa mga bagay na to. Pero paliwanag niya, noon pa lang yata nagdaos ang mga aswang ng pista doon sa aming lugar, na ang ibig sabihin ay dumayo pa pala ang mga ito, na ang iba pa nga ay mga tawid dagat pa, sa makatuwid ay mga nagbarko pa sila makarating lang at makadalo sa kanilang pista. Buong magdamag na hindi natulog sila tatay. 10 ng mga kalalaki ang naroon noong pagkakataon na yon. Nag-alala kasi sila na baka muling sumugod ang mga aswang at magdala pa ng marami nilang kasama. Ang bayaw naman ni tatay kasama ang 2 nitong anak na binata ay pinuntahan ng kanilang mga kamag-anak at humingi ng dagdag na suporta. Kaya animoy nagkaroon muli ng handaan sa bahay nila. Nang muling magkarami ang mga tao, buti na nga lang rin at marami pa silang natirang handa. Kung kaya, iyon ang ipinakain nila tiya sa mga nagbabantay. Awa naman ng Diyos ay lumipas ang magdamag na wala namang nangyaring masama sa amin. Kaya kinabukasan ay nakauwi kami ng payapa sa bahay. Pero makalipas ang 2 araw ay nabalitaan na lang namin na namatay ang isa kong pinsan. At hinala nila ay aswang ang may gawa, na kahit wala namang nabakas na kahit ano sa katawan nito na maaring magturo sa aswang, ay wala rin naman kasi itong naging sakit o ano paman. Basta dumaing lang raw ito ng mga alanganing oras na sumasakit ang kanyang tiyan
Pagkatapos ng mga madaling araw, nang muli itong punta ng kanilang ina para kamustahin kung ano na ang kanyang pakiramdam, ay doon na nila nalamang patay na ito. Malakas ang hinala nila na may kaugnayan ang pagkamatay ng pinsang ko sa nangyaring gulo noong may handaan sa kanila. Yun nga lang, wala naman silang maaaring habulin. Ni isa ay wala naman silang maaaring maituro o di kay mapaghinala ang tao. At dahil nga sa nangyaring iyon, ay napilitan talagang umalis ng bahay nila ang mag-anak ng kapatid ni tatay. Pagkalibing na pagkalibing ng kanilang anak ay lumipat na sila. Sabi kasi ng mga tao dun sa kanila, maaaring itinuloy pa rin ng aswang yung balak niya, na baka hindi ito tinigilan tungkol sa itinoka sa kanya, kung kaya namatay ang kanilang anak. Kaya nanganganib din sila tiya na baka sila naman ang isunod. Yun din ang ipinayo sa kanila ni tatay, ang lumipat na lang, dahil lubang delikado at mahirap pag ganong hindi mo alam kung sino ang iyong kalaban. Mahirap makipaglaban sa isang kalaban na hindi mo naman nakikita at palihim kong umatake ng mga traidor at hindi marunong lumaban ng parehas. Tubong Leyte po ako, pero halos lumaki sa Sorsogon. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoong nangyari. Ito po ay hango mula sa tunay na buhay. Naganap po ito noong mga 11 anyos pa lamang ako. Doon po sa lugar namin noon ay may isang pamilya na pinaghihinalaang aswang. Ilag sila sa mga tao at bibihirang lumabas ng kanilang bahay. Marami ang nagsasabi sa baryo namin noon na aswang ang mga ito, dahil madalas daw noong makita yung kanilang padre de pamilya na nasa gilid ng daan at tila nag-aabang sa 10 oras ng gabi. At may mga kanayon din kami noon na nagsasabing yung asawa naman nito ay nakikitang nasa bubungan ng ibang bahay. Pero kahit may mga ganong usap-usapan sa baryo namin noon, ay hindi pa rin naman naniniwala ang marami, pagkat hindi pa naman ito napapatunayan ng mga nagsasabing nakakita. Pero isang gabi, habang abala ako sa pagbabasa, ay may narinig ako na para bang mayroong nasa bubungan namin. Pero dahan-dahan lang iyong gumagalaw sa itaas. Ang kapatid ko noon ay mahimbing nang natutulog, habang ang nanay naman namin ay nakahiga na rin, pero gising pa siya, pagkat nakikita kong panay ang pagpapaypay nito at talagang init na init. Buntis siya noon sa bunso naming kapatid. Ang tatay ko naman nung mga oras na yon ay wala, dahil sumama sa pinsan niya at nagtrabaho sila sa ibang bayan. Nang muli akong tumingin sa itaas, ay wala nang gumagalaw doon. Kaya naisip kong marahil ay pusa lang iyon. Pero nang mapadako yung tingin ko sa may pintana para sana isara iyon, ay bigla na lang akong napaupong muli sa sahig
dahil sa sobrang gulat. Bigla na lang kasi sumulpot ang isang malaking pusa na kulay itim. At maniwala po kayo kapag sinabi kong pulang-pula ang mga mata noon, dahil totoo po. Noon lang din ako nakakita ng pusa sa tanang buhay ko na nagbabaga ang mga mata sa pagkapula, at nagdulot sa akin iyon ng matinding takot, dahil alam kong may kakaiba talaga sa pusang iyon pagkat ramdam ko. Dahil doon ay tinawag ko si nanay habang binubugaw ko yung pusa. Nakatitig lang ito sa akin at hindi talaga matinag, hanggang sa tumalo na lang itong bigla nang maramdaman niya siguro paparating na si nanay. Kaya pagdating ni nanay, nang kanya akong tanungin kung bakit ko raw siya tinawag, ay wala na doon yung pusa. Pero sinabi ko pa rin sa kanya yung nakita ko, pati yung tungkol sa pambihirang laki ng pusa at yung mapupulang mga mata nito. Pero hindi ako pinaniwalaan ni nanay. Sa halip ay sinabihan niya akong bawas-bawasang ko raw yung pagbabasa ko ng pocketbook. Usong-uso kasi noon ang mga tinatawag na pocketbook. Tinitipid ko talaga yung baon ko para lang mayroon ako may pangrenta dito. Wala namang kasing kuryente doon sa amin noon, kung kaya walang ibang pwedeng mapaglibangan. Nang sumunod na gabi, mag-isa akong nasa may mesa doon sa kusina namin at nagsusulat, habang sila nanay naman ay naroon na sa silid kasamang kapatid ko. Nang may marinig ako na kakaibang huni. Mahina lang yung tunog noon, pero paulit-ulit. Tik-tik. Yan yung narinig kong tunog nito. Pero hindi ako noon natakot, dahil hindi ko pa naman alam noon kung ano yung sinasabing tik-tik. Ang akala ko pa nga noon ay isang uri lang ng hayop o insekto yung aking naririnig, hanggang sa naramdaman kong parang may sumampa na naman doon sa pupungan namin. At nakita kong lumundo talaga yung isang bahagi noon. Agad kong naalala yung nangyari noong nagdaang gabi, kung kaya mabilis ko nang tinakbo yung mga bintana at sinigurado na nakasara itong mabuti. Naisip ko kasing baka bigla na namang sumulpot yung malaking pusa, hanggang sa dahan-dahang kumilos yung nasa itaas. Kaya kinabahan ako. Maya-maya biglang tumahimik. Tumigil din sa paggalaw yung nasa itaas ng bubong namin. Kinuha ko yung kawayan na pinangtutupot namin sa bintana. Nakatingin ako sa itaas at pinagmamasdan kong mabuti yung aming bubungan, hanggang sa bigla na lang nakarinig ako ng malakas na sigaw. Nakakarindi yung sigaw na yon na nagmula sa labas doon sa may itaas, at tila nataranta yung nasa bubungan namin at nagmamadali. Ang nanay ko naman noon ay narinig ko rin na galit at may sinasabi siyang yun daw ang bagay sa kanya, na hindi naman malinaw sa akin kung sino ba yung pinapatungkulan niya. Gising pa rin pala siya noong mga oras na yon.
Pupunta na sana ako noon sa kanya pero bigla itong lumabas ng kanilang silid. At sinabihan akong huwag magbubukas ng pintana at pinto kahit anong mangyari. Nakita kong may hawak siyang gunting at may bahay din siya ng dugo. Kung kaya, lalo akong kinabahan. Nag-alala ako kung napaano na si nanay. Pero ang tapang niya noong mga oras na yon. Kinuha pa nga niya yung itak ni tatay. Matapos niyang butburan ng asin yung mga dingding palibot ng bahay namin. Nakita kong nakasilip lang sa may pinto ng silid nila yung aking kapatid. At ito ay takot na takot. Kaya nilapitan ko siya at niyakap. Habang si nanay naman noon ay wala pa ring pigil sa pagsasalita. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya takot sa kanila at kilala niya sila. Pero nung mga sandaling iyon ay wala nang naroon sa bubuhan namin. Tahimik na at tanging si nanay na lang talaga ang naririnig naming maingay. Dahil galit na galit talaga siya. Nang humupa ng galit ni nanay ay doon ko palang nalaman na aswang pala nung nasa bubong namin. Nung nakaraang gabi pa raw niya nararamdaman na mayroong aswang at malakas ang kutob niyang siya ang pakay nito. At naniniwala pala siya sa mga isinumbong ko sa kanya. Ayaw lang daw kasi niyang matakot ako. Kaya nagkunyari siyang hindi naniniwala sa akin para isipin ko rin na walang aswang at wala ring panganib. At yung bahid ng dugo na nasa kamay at braso niya ay bungaw mano yon ng pagkakagupit niya sa dila ng tiktik. Kaya siguradong hindi na raw iyon makakapagsalita pa muli. Nang umuwi na sa amin si tatay, ay pinakisuyuan nito ni nanay na sunduin si lola para may makasama pa kami tuwing gabi. At nais niyang si lola ang aming makasama dahil sa may nalalaman pala ito at mahusay kumontra sa mga aswang. Nabahala din kasi si nanay na baka balikan kami ng aswang at magsama pa ito ng kanyang mga kaanak. Lalo pa nga at kanya itong naputulan ng dila. Pero mula naman noon ay hindi na kami nakaramdam pa ng mga kakaiba. Hindi na kami binalikan pa ng aswang. Maaga pong naghiwalay ang mga magulang ko. Di ko po alam kung bakit. Pero musmus pa lang ako ay wala na akong nakikitang ama. Inuwi ako ni nanay sa kanilang probinsya at iniwan ako sa mas nakatatanda niyang kapatid. Bali pinapadala niya lang yung kapatid niya tuwing sweldo. May 3 silang anak at sila ay mga pinsang ko. Bali magkalapit lang ng bahay sila Auntie Edith at yung mga magulang nila na sina Lola Ingkay at Lolo Meroy. Mga may 100 metro lang siguro ang pagitan ng kanilang mga bahay. Mababait naman yung mga pinsang ko. Kahit yung ate ni nanay at asawa nito. Pero hindi kasi katulad sa Maynila na kapag may gusto ka ay madali mo mabibili. Doon nga ay bihira kaming makakain ng tinapay. Tuwing nagpapabahay lang si ante. Kaso
Tuwing ikalawang linggo, bago naman ito magpabayan. Ang layo kasi. Nasa bundok kami. At kapag umaalis si ante papuntang bayan, ay mahigpit niya kaming binibilinan na huwag magpapasok sa kanilang bahay. Lalong-lalo na raw sila lolo at lola. At kapag pumunta ang mga ito, ay pumasok na raw kami kaagad sa loob ng bahay at wag na wag lalabas. Hindi ko rin noon maintindihan kung bakit parang pinapaiwasan nila sa amin sila lolo at lola. Minsan nga, sinabi ko kay Auntie Edith na gusto kong makita at bumisita kanila lolo at lola para naman makilala ko sila. Pero hindi ito pumayag at mahigpit akong binilinan na huwag pupunta sa bahay ng mga ito. Hanggang sa isang araw ay nagpabayang muli si Auntie Edith at isinama niya yung isa nilang anak. Kaya 3 lang kaming natira sa bahay nila. Yung asawa niya noon ay wala, pagkat abalang-abala ito na nagtatrabaho sa bukid. Nasa loob lang kami noon ng bahay nila dahil yun ang pili ni Auntie sa amin. Hanggang sa mainip ako, kung kaya niyaya ko yung 2 pinsang ko na lumabas at maglaro doon sa may bakuran. Pero tumanggi ang mga ito at pinagalitan pa ako noong pinaka-panganay nila. Ipinaalaala pa nga niya sa akin yung pili ng kanilang ina. Kaya ang ginawa ko ay pumasok na lang ako sa silid namin at naiga. Sinundan pa nga ako noon ng pinsang ko at nakita niyang nakahiga ako na nagtalokbong pa ng kumot. Nang maramdaman kong lumabas na siya ng silid, ay dahan-dahan kong inalis yung kumot. Nilagyan ko ng mga unan yung hinigaan ko at saka ko ito muling tinakpan ng kumot. Maingat akong naglakad papunta sa may bintana at doon ako dumaan. Nagmamadali akong naglakad habang nakayuko. Binaybay ko yung daan papunta sa bahay nila lolo at lola. Gusto ko kasi silang makita at gusto ko ring malaman kung bakit pinaiiwasan nila sila sa amin. At dahil iisa lang naman ang daan doon, kaya madali lang iyong puntahan. Minsan ko na ring ipinaturo iyon sa isang pinsang ko kung saan banda. Kaya sigurado akong hindi ako maliligaw. Hanggang sa matanaw ko na nga ang isang bahay. May kalakihan iyon kumpara kanila ante. Pero simple lang ang pagkakayari. At pang probinsya talaga. At kahit medyo luma na at bulok, ang ibang parte ay puro magagandang tabla ang ginamit. Hanggang sa may nakita akong mga nakasabit sa dingding ng bahay nila na siyang nakakuha ng aking atensyon. Kaya isa-isa ko iyong nilapitan. Sinundan ko iyon. Hanggang sa namalayang ko na lang na nakapasok na pala ako sa loob ng bahay nila. At may napansin akong pinto at bagya iyong nakaawang. Kaya sumilip ako doon at nanlaki talaga ang aking mga mata dahil sa aking nakita. Mayroon isang sinaunang katri doon at may 2 hayop na nasa ibabaw noon na nakahiga, na hindi ko talaga mawari kung anong uri ng hayop ang mga iyon. Hanggang ngayon nga ay hindi ko talaga iyon maipaliwanag. Dahil hindi naman aso
at hindi rin naman pusa. Pero may 4 na paa na may kalakihan ang kanilang mga ulo at wala silang mga balahibo na halos kasing laki iyon ng leon. Mayroon din silang mga buntot pero maikli lang na parang nakakatulad sa mga baboy. Sa takot ko ay mabilis na akong tumalikod at nagmamadali akong lumabas. Patakbo akong umuwi ng bahay nila Auntie Edith. Pagdating ko ng bahay nila ay talaga namang hingal na hingal ako. Sasampa na sana ako noon sa bintana nang bigla na lang bumungad yung magkapatid at nahuli nila ako. Nakiusap ako sa kanila na huwag akong isumbong sa kanilang ina. Pero binlockmail nila ako. Sinabi nilang alam nila na galing ako kanila lolo at lola. Sabi nila hindi nila ako isusumbong sa isang kondisyon. At nang alamin ko kung ano yung kondisyon na iyon, ay gusto raw nilang malaman kung ano ang itsura ng bahay nila lolo at lola at kung sila raw ba ay nakita ko o nakausap. Dahil sa takot na baka paluin ako ng nanay nila kapag nalaman nitong nagpunta ako sa bahay nila lolo, ay napilitan akong sabihin sa magkapatid kung ano ang mga nakita ko. Na doon ko na lamang kahit sila pala ay di pa nakarating talaga sa bahay nila lolo ni minsan. At doon ko rin nalaman kung bakit pinapaiwas at inilalayo nila kami sa kanilang mga magulang. At nalaman ko mismo yan kay Ante. Dahil kalaunan ay lumabas din at nalaman nito na nagpunta ako sa bahay nila lolo at lola. Isinumbong lahat ng 2 niyang anak ang mga sinabi ko. Inamin niya sa akin na aswang ang mga magulang nila. Pero hindi raw nila tinanggap ang ibinibigay sa kanila ng nanay at tatay. Ayaw rin nilang magpasalin. At yun daw ang dahilan kung bakit inilalayo nila kami sa kanilang mga magulang. Baka raw kasi kami pa ang mapagdiskitahan